10 milyon. Layuan mo ang anak ko. Hampas lupa ka at gamitin mo yan pampagamot sa ama mo. Makalipas ang ilang taon ay muli silang nagkita ng dating asawa at may sakit ang anak nila. Maamin kaya ng babae na nagkaanak pala sila? Mahigpit ang kapit ni Amelia sa braso ni Aldrin nang makitang galit na naglakad ngangin na niya papalapit sa kanila. Sobrang talim ng tingin sa kanya na tila lalamunin nga siya nito ng buhay. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Pabulungan na sigaw nito kay Aldrin. Gusto nitong sumigaw ng malakas pero halatang pinipigilan dahil sa mga bisita. She's here because she's a family. Isn't this a family party? Sagot pa nga ni Aldrin. Family? Sa tingin mo tinatanggap ko ang babaeng yan sa pamilya natin? Of course not. Kaya paalisin mo yung babae na yan dahil nagdadala lang yan ng kamalasan dito. May pagpipigil pa rin ang boses na saad nga nito. Mom, she's my wife. She's a family. Welcome na welcome siya rito dahil isa siyang Valdez. Sagot ulit ni Aldrin. Your wife, ha? Oo, asawa mo. Naging asawa. Pero hindi naman natin alam na pinakasalan mo na pala. We didn't know that you were married kaya hindi ko tatanggapin ang babae na yan. You could have just married Jasmine. Hindi na mapigilang sigaw nga ng ginang sa galit. Ngunit si Amelia, nanatiling kalmado lamang at nakataas pa nga ang noong nakatingin sa ginang. Kinakabahan man siya lalo pat napupunta na nga sa kanilang atensyon ng pamilya ni Aldrin. Pilit niya pa rin kinokontrol ang sarili. Pero hindi pa rin siya nagsalita dahil kukuha siya ng right timing. That's why you bribe her. 10 milyon para layuan ako, right? Oo, at kinuha niya yon. See? She's a gold digger like other slapsoil people. Sigaw pa nga nito. Don't you ever say something to her. Suminghal nga ang ina ni Aldrin sa katinignan siya. Dinuro siya nito. Ikaw, bakit ka pa nandito? Bakit ka bumalik? Hindi ba't sinabi mong aalis ka? At layuan mo ang anak ko? Naubos na ba ang pera mo kaya ka ganyan? Do you want more money? What a gold digger! Kinuyom na nga lamang ni Amelia ang palad na nasa likod para pigilan ang sarili. Ayaw niyang magsalita ng masama rito, lalo pat nasa harapan sila ng pamilya ni Aldrin. Ayaw niyang magkaroon ng kahit na hindi magandang first impression kaya kinalma na nga lamang niya ang sarili. Ngumiti si Amelia sa ginang dahil ang paray kinawalangan ng hindi nito. I'm sorry po tita. I don't want to fight, let's talk na lang later. Tinignan niya si Aldrin. Let's go, hubby? Ngumiti si Aldrin at tumango. Nilagpasan nilang dalawangin na ni Aldrin. Ngunit ilang hakbang pa lang ay nagawa ni Amelia ng may humila sa buhok dahilan para mapaatras siya at mapahawak doon. How dare you turn your back at me? I am still talking to you. Wala kang respeto. Galit na sigaw nga ng mommy ni Aldrin. Nagsimula na ring magbulong-bulungan ang mga tao sa paligid at gulat nga sa aksyon nito. Mom, let go of her. Sigaw ni Aldrin sa katinanggal ang kamay nito sa buhok niya. Agad siyang tinignan nito. Are you okay? Ngumiti siya sa kahinarap ang ina nitong sobrang galit na galit. Aldrin, bakit mo kinakampihan ng babaeng yan? Ako ang mommy mo. Sigaw pa nga nito. Pero asawa ko siya, mom. You hurt my wife. Galit na ring sigaw ni Aldrin. Mrs. Valdez, ganyan ka ba talaga ka-war freak sa mga ganitong okasyon? Na yung tipong sinisira mo na? Sarkastikong sad pa nga niya. Agad nga nitong napatingin sa paligid. Pero agad din itong nakatingin ng masama sa kanya. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi ka dumating, hindi sana mangyayari to. Bakit kasalanan ko pa po? Hindi ba't ikaw ang sumugod? Parang pinapakita mo lang na wala kang manners. Palaban naman na saad ni Amelia.
You piece of shit! Sigaw nga nito at galit na sinugod siya. Bago pa man makaharang si Aldrin sa harapan niya para protektahan siya, sinalubong niya ito ng malakas na sampal. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal na yun sa buong bulwagan. Napasinghap ang lahat ng nakakita. Gulat ang ginang na napatingin sa kanya. How dare! Yang sampal na yan ay para sa pagbibigay ng threat sa akin. Na pinapili mo ko kung ang pera ba o buhay ng ama ko. Siyempre pipiliin ko ang ama ko at ang pera dahil kailangan ng operasyon ni Papa. Pero hindi ko sinabing tuluyan akong mawawala sa piling ng asawa ko. Naging matalino lang ako sa pagpili at pag-decide. Dahil sa ginawa mo wala akong pagpipilian. Wala akong choice kundi piliin ang gusto mo. Hindi na mapigilan pa ni Amelia ang galit na nararamdaman. Alam kong mahirap lang kami noon at nangangailangan ng pera. Kaya sinamantala mo yun. Pero kahit kailan, hindi ko hinangad ang pera ni Aldrin. Dahil may trabaho ako. Hindi ako kailanman hingi sa kanya. Kaya hindi ako gold digger gaya ng iniisip mo. Shh, wife. Bulong naman ni Aldrin para pakalmahin siya. At kung noon ay gusto kong magustuhan mo ko at ninyong lahat, pues ngayon, wala na akong pakialam as long as I am with my husband and our child. Yun ang importante sa akin. Nakita ni Amelia kung paano nagulat ang lahat. Lalo na ang ina ni Aldrin. Oo, may anak kami. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi lang masirang pamilya ko. Kakalabanin ko ang lahat. Kahit pa ikaw na ina ng asawa ko. Mark my word. Palaban na saad nga ni Amelia. Pagkatapos sabihin niya ni Amelia ay taas noo nga siyang naglakad palabas ng mansyon na yun. Sumunod naman si Aldrin na ramdam niya ang satisfaction na nasabi niya yun. Sa wakas nasagot na nga rin niya ito at sa lahat nga ng ginawa nito. Pero paano nga ba nangyari ang lahat? Kung paano sila napunta sa sitwasyong lumalaban siya, sina ng asawa? Paano nga ba sila nagkatagpo? Diyos ko! Ano na naman ang ginagawa mo dyan, anak? Bumaba ka riyan, baka mahulog ka. Malakas na sigaw nga ng mama ni Amelia habang nakatingala na siya. Mukhang stress na rin ito sa kanya at nakapamewang pa. Nakangiting kinagat naman ni Amelia ang manggang hawak niya sa kadinungawang ina. Umakyat kasi siya ng puno ng mangga kasi nagugutom na rin siya at gusto na nga niyang kumain ng mangga. Ayaw niya naman kasing magpakuha sa mga lalaki riyan dahil may trabaho rin ang mga to. At saka kaya naman niya kahit pa babae siya. Mamaya naman, nag-e-enjoy pa ako dito sa mga bunga eh. Kumuha ka ng marami at bumaba ka na dyan. Ngayon na, dumidilim na Amelia, Diyos mio. Galit na talagang saad ng mama niya. Kaya walang nagawa si Amelia kundi ang kumuha nga ng ilang bunga at sinilid sa bag niya. Ibibigay niya ito sa mga kapatid niyang lalaki na takot nga na umakyat ng mangga. Sa tingin niya ay mga bakla ang mga to. Nang makababa nga siya at nakatikim nga siya ng pingot sa ina. Naparay na nga lamang siya. Aray naman ma, matanda na ako, pinipingot mo pa rin ako. Nakasimangot na saad niya. Oo, matanda ka na, 18 years old pero isip bata ka pa rin. Mas lalaki ka pa sa mga kapatid mo. Pagalit na sagot nga nito. Uy, hindi po ah. Sadyang may alam lang talaga ako sa gawaing panlalaki pero babae po ako. Ayaw niyang maging lalaki. Gusto niya pa rin maging babae na lang kasi kaya ang dalawang gawain. Umirap ang ina niya. Ikaw talagang bata ka. Tumawa na nga lamang si Amelia at hindi na nagsalita pa. Baka kapag tuluyang magalit ito, ay hindi lang pingot ang matatanggap niya. Nakakatakot pa man, magalit ng husto ang kanyang ina. Pagkarating nila sa loob ng bahay, ay agad silang sinalubong ng mga kapatid niya. Ngumisi ng malaki sa Amelia. Dahil alam niya kung anong sadya ng mga to. Ate, saan ang mangga namin? Tanong ni Joseph, ang bunso nila. Kanina pa talaga kami naghihintay sa mangga. Nakasimangot na sa adaman ni Rolo ang panganay nila.
Tinasan niya ng kilay ang mga to. Bakit? Kayo ba ang kumuha? Wala sa inyo, oy. Akin ang lahat ng to Kalalaki niyong tao tapos hindi alam manguha ng mangga. Humalakak si Amelia habang nakatingin sa mukha ng mga kapatid na mas lalong napasimangot. Bibilatan niya sana nang may pumingot nga sa kanya dahilan para mapadaing siya. Aray naman ma, sabing wag mo akong pigutin Mangiyak-ngiyak na sad pa nga ni Amelia. Ikaw na bata ka talaga. Inaasan mo pa talaga yung kapatid mo? Bigyan mo na yung mga yan at kakain na tayo ng hapunan, may sasabihin pa ang papa niya sa inyo. Talagang mga pasaway ng mga batang to. Sad nga nito sa kanilagpasan sila. Sinamaan naman ni Amelia ng tingin ng mga kapatid, pero nginisian lang siya ng mga ito at nilahad ang kamay. Umirap siya sa kabinigay ang bag sa mga ito bago naglakad papunta sa kusina. Nakahanda ng hapag at nakaupo na nga roon ang mama at papa nila. Mano po pa, sad niya sa kanagmano sa ama. O sige na, tumupo na kayo, kakain na tayo. Sad nito. Umupo na nga sila Amelia at ang mga kapatid niya. At doon ay nagsimula na nga silang kumain. Nasa pagkain lamang ang atensyon ni Amelia. Ganun naman siya palagi. Lalo pat wala naman siyang importanteng sasabihin sa pamilya niya. Sabihin mo na mahal. Napahinto sa pagsubo si Amelia nang marinig ang bulong ng mama niya sa ama. Kumakain pa siya. Sagot naman ng ama. Sige na, baka may gagawin pa yan pagkatapos. Bulong ulit ng ina niya. Narinig na Amelia ang bulungan nga at buntong hininga ng papa niya. Hindi niya sana papansinin ito dahil hindi naman siya ang kakausapin pero nagkakamali siya. Amelia iha, tawag nito sa kanya. Agad na napaangat nga ng tingin na may pagtataka. Akala niya yung kuya niya ang kakausapin, hindi niya akalaing siya pala. Bakit po? Takang tanong niya. Tumikhim ang ama niya at sinulyapan muna saglit ang mama niya. May sasabihin ako. Ano po yun? Tumikhim ulit ito. Alam naman nating lahat na nasa wastong edad ka na, diba? College student ka na, matanda ka na. Pa, kung seryoso ito ay sabihin niyo na po kaagad. Alam niyo namang ayoko ng pasikot-sikot sa usapan, diba? Seryosong saad naman ni Amelia. Nagkatinginan ng mga magulang niya. Mas lalong nagtataka si Amelia dahil mukhang sobrang seryoso ngayon. Ito ang pinakaunang nagdadalawang isip na sabihin ng mga to ang bagay na para bang makakaapekto ng malaki sa kanya. Sabihin niyo na po, may mga assignments pa akong gagawin. Kasi anak, malaki na kasi ang utang ng papa mo at wala kaming pambayad at may ibang gustong ipambayad ang pinag-uutangan ng papa mo. Nautal na sabi nga ng mama niya. At ano yun pa? Kunot noong tanong niya. Ikaw, ang kapatid na nga niya mismong si Rolong sumagot sa katanungan niyang yun. Mas lalong kumunot ang noon ni Amelia. Ano? Anong ako? Naguguluhan niyang tanong. Anak Amelia, ikaw ang gustong kabayaran niyang utang. Sad pa nga ng ama nila. Anong kabayaran sa utang? Ano pong ibig niyong sabihin na ipapambayad niyo ako sa utang para ano? Para gawin na kung ano? Pumayag naman po kayo sa hiling niya? Na para lang akong isang gamit at hindi tao? Tumaas ang boses ni Amelia. Hindi niya akalaing darating sa puntong magiging kabayaran siya sa utang ng kanyang ama. Hindi niya rin akalain na siyang magiging kabayaran. Hindi naman sa ganun, huminahon ka muna Amelia. Sambit ng kanyang ina. Paano po ako hihinahon ma? Gagawin niyo po akong pambayad sa lalaking hindi ko naman kilala. At saka baka patayin ako noon o kaya pagsamantalahan. At gawin ako sex toy. Hindi gagawin ni sir ang kung ano mang iniisip mo Amelia. Makinig ka muna sa amin. Marihing sabi ng kanyang ama dahilan para tumihimik siya. Pinsan lang itong naging seryoso pero nakakatakot. Kaya kapag nangyari yon, tatahimik sila. Ang gusto niya pakakasalan mo siya. Kaya sinabi kong nasa wastong edad ka. Yan ang pambayad ng gusto niya. Gusto kanyang maging asawa. Seryosong saad nito. Doon mas nagulat si Amelia.
At pumayag po talaga kayo? Nakakuyom nga ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Hinihintay nga niyang sumagot na sana hindi pumayag ang mga ito dahil ayaw niyang magpakasal sa kung sino mang Ponsyong Pilato na yon. 18 pa lang siya at ang dami niya pang pangarap na gustong abutin. Wala sa kanyang isip ang mag-asawa. Oo, pumayag si Papa dahil yun ang paraan para makawala tayo sa ilang milyon na utang. Si Rolo nga ulit ang sumagot. Doon ay napigtas nga ng tuluyan ang kanyang pasensya at napatingin sa kapatid na tila walang pakailam sa desisyon ng ama. Alam mo? Hindi ito sumagot, tumiwas nga ng tingin. Tinignan niya ang bunso. Joseph? Pero umiwas lang ito ng tingin na tila nakokonsensya. Natawa siya ng sarcastic at napatingin sa kanyang mga magulang. So pumayag kayong lahat kahit wala ako. Amelia, sad ng mama niya. Ano ba naman ma? Ipapakasal niyo ako sa taong hindi ko kilala para lang mabayaran lahat ng utang niyo? Ganyan ba kayo kawalang puso at kawalang pakialam sa akin para ganituhin ako? Tumayo si Amelia at galit na tumingin sa dalawa. Wag na wag mo kami sisigawan ng ganyan, Amelia. Hindi mo alam kung bakit kami pumayag, ginawa namin to para lang din sa kapakanan mo. Sigaw na naman niya. Natawa ng mapakla si Amelia. Kapakanan ko? Ang sabihin niyo kapakanan niyong lahat? Hindi ba't yan naman talaga ang dahilan? Amelia anak, intindihin mo muna kami. Kailangan natin to. Kailangan mo to. Naiiyak na sad ng mama niya. Hindi ako papayag sa gusto niyo. 18 pa lang ako at nag-aaral pa lang, hindi ako magpapakasal sa lalaking yon. Kahit nga anong gawin nila, hindi siya papayag. Ayaw niyang magpakasal sa hindi nga siya mahal. Kahit pa magkasakit siya at mamatay. Magpapakasal ka. Sigaw na naman niya ulit. Kung gusto niyo naman pala, bakit hindi kayo magpakasal sa kanya? Panigurado akong dalawa kayo ang makikinabang. Wala kang utang na loob. Nasagot-sagutin mo ako ng ganyan. Bata ka. Magpakasal ka sa ayaw at sa gusto mo. Wala kang pagpipilian dahil kilala ka niya. Subukan mo lang na tumakas ay matutuntun ka niya. Mahabang litanya pa nga ng ama niya bago ito naglakad palabas sa kusina. Kaya naman naiwan silang apat sa kusina. Isa-isa na ngang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Amelia ngayon. Para siyang pinagkaisahan ng pamilya niya na talagang ginawa ng mga to. Anak Amelia, tawag ng mama niya sa kanya. Sinamaan nito ng tingin ni Amelia. Hindi ako magpapakasal. At kung mangyayari man yun ay hindi ko kayo mapapatawad. Mabilis siyang lumabas sa kusina at dumiretso sa kwarto niya. Hindi na nga niya pinakinggan pa ang tawag ng mama niya kanina. Galit na galit nga siya na yung tipong gusto nga niyang manakit. Pero ang ginawa niya ay kinulong niya ang sarili sa kwarto, tumiyak buong gabi. Hindi niya talaga akalaing magagawa yun ng pamilya niya sa kanya. At talagang pumayag ang mga to na parang wala lang ang kasal na yun. Pero kahit ganun ang desisyon ng pamilya niya, hindi siya magpapakasal kanino man. Hoy Amelia, tulala ka na naman. Kanina ka pa. Nabalik sa ulirat si Amelia mula sa pagkakatulala dahil nga sa sigaw ng kaibigan niyang si Maureen. Sorry sada nga lamang niya, saka nagpatuloy nga sa pagkain. Nasa loob sila ng cafeteria ng university, hindi niya namalayang nakatulala na pala siya habang kumakain. Hindi pa rin kasi nawawala sa isipan niya ang ideyang ipakakasal nga siya sa lalaking hindi niya kilala. Malay ba niyang isa pala itong mataba, pangit, mabaho at dilaw ang ngipin. Paniguradong magiging malas ang buong buhay niya kapag ito ang makakasama niya. Ayaw na ayaw niya. Okay lang sana kung pogi to. Baka matatanggap pa niya pero ayaw naman niyang magpakasal. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Ilang araw ka ng ganyan na. Wala sa sarili. Okay ka lang ba ha? Sunod-sunod na pag-aalalang tanong naman ni Maureen sa kanya. Doon niya na-realize na tama ang kaibigan. Simula kasi sa gabing yun, wala na nga siya sa tamang pag-iisip.
Palagi yon ang bumabagabag sa isipan niya. 2 linggo na nga ang nagdaan mula noong gabing yun. Pero hindi niya pa rin pinapansin ang pamilya niya. Maging malamig siya pero kahit ganoon ay matinding pagpapaalala ng ama niyang malapit na nga niyang makita ang papapakasalan niya kuno. Talagang nawawalan nga siya ng choice. Wala na siyang kalayaan pang pumili sa gusto niya. Tila bumagsak nga ang kanyang pag-asang pumasok araw-araw sa school. Napahilamos nga si Amelia sa muka at bumuntong hininga dahil sa problemang meron siya. Wow, ang lalim nun ah. Natatawang sad pa nga ni Maureen. Ewan ko ba Maureen? Nahihirapan na ako hindi ko na alam ang gagawin ko. Pagod niyang saad. Bakit ano bang problema? Tell me baka makatulong ako. Tanong ulit ni Maureen. Bumuntong hininga si Amelia. No, baka hindi ka makatulong. Just tell me. Naiiritang saad na nga lamang ni Maureen. Umirap naman si Amelia. Sige na nga, basta wag kang magulat ta. OA mo pa naman. Umirap nga ito. Oo nga, sabihin mo na lang. Ikakasal na ako. Natahimik muna saglit si Maureen. Na tila ina-absorb pa ang sinasabi niya pero maya-maya pa ay sumigaw ito. Ano? Ikakasal ka na? Agad na tinakpan nga ni Amelia ang bibig ng kaibigan. Sabi kong huwag kang sumigaw, ano ba? Nang pinakawalan niya ang kaibigan, ay dumikit ito sa kanya habang malalaki ang mata. Bakit? I mean paano? Sa pagkakaalam ko ay wala kang jowa at walang nagkakagusto sa'yo. Bakit ngayon kayo kakasal? Sunod-sunod na naman na tanong nito. Agad nga niyang binatukan ng kaibigan. Anong walang nagkakagusto? Maganda ako at meron sadyang takot tsaka torpe lang talaga yung mga lalaking yun. Inikot naman ni Maureen ang mata. Whatever pero how? I mean, bakit kayo kakasal? May tinatago ka bang nobyo sa akin ha? And you're just 18. We're still in college. Wala akong tinatago sa iyong jowa. Sadyang desisyon niya ng buong pamilya ko ipapakasal daw nila ako sa lalaking hindi ko kakilala. At oo, 18 pa lang ako at nasa college pa lang. Pilit akong tumanggi dahil ang dami ko pang pangarap no. Pero walang choice. Hindi nga niya sinabi ang tunay na dahilan kung bakit siya ipapakasal. Una ayaw niyang ipaalam, ikalawa nakakahiya at ikatlo, ayaw niyang isipin ganun. Galit na galit talaga siya at gusto nga niyang magwala. Oh my gosh, arranged marriage talaga? Sad pa nga ni Maureen. Kunot noo nga niya itong tinignan lalo pat mukha itong masaya sa sinabi niya. Parang mas gusto pa nga nitong ideya na ganun. Bakit parang masaya ka? Kasi naman, ang ganda kaya ng arranged marriage. Like sa una ayaw niyo ang isa't isa, tapos magkakainlaban kayo, magkakaanak. Masayang sad pa nga nito at tumili pa. Sinamaan niya ito ng tingin. Kakawatpad mo yan. Saka walang ganyan sa totoong buhay. Huwag mo kong linlangin at sigurado kung pangit yung lalaking yun. We, baka pogi naman. Saad nga nito. Hindi nga. Oo, sige. Sabi mo pero excuse me ha. Merong nangyayaring ganun sa real life. Kaya ang swerte mo sa part na makakaranas ka ng arranged marriage. Parang nag-i-imagine nga itong Saad. Umirap na nga lamang si Amelia. Sa sobrang hines sa kaibigan. Tumayo siya at kinuha ang bag. Ewan ko sa'yo. Paliw. Agad niyang iniwan ang kaibigan doon. Hindi na niya pinansin pa ang tawag nito at tuloy-tuloy lang hanggang sa makalabas ng cafeteria. May susunod pa siyang klase at kailangan Giyang bumawi lalo pat bumagsak siya sa quiz noong nakaraan. Habang naglalakad siya sa hallway ay tulala na ulit siya. Kaya hindi niya napansin na may tao pala sa harapan niya. Hanggang sa tuluyan nga niya itong nabangga. Napasigaw si Amelia, lalo pat matutumba siya. Pumikit na lamang siyang at hinintay na bumagsak ang katawan niya sa semento. Pero hindi iyon ang nararamdaman niya. May naramdaman siyang matigas at mainit na bagay na pumulupot sa baywang niya. Hinila siya nito kaya nagulat
ngunit nakapikit pa rin. Nasa ganoon siyang posisyon ng ilang segundo bago may nagsalita. "Are you okay, miss?" Biglang kumabog ng malakas ang puso ni Amelia nang marinig ang magandang baritono ngunit masarap sa tengang boses ng lalaki na yon. Dahan-dahan niyang minulat ang mata at ang una niyang nakita ay ang liwanag ng araw hanggang sa nakita niya nang tuluyan ang mukha ng lalaki. Napanganga siya nang makita ang itsura nito. Matangos ang ilong, mapulang mga labi, mestizo, makapalang kilay at mayroong kulay berdeng mga mata. Nagulat siya sa kulay ng mata nito, lalo pat ito ang kauna-unahang nakakita siya ng ganoong klaseng mata at sobrang namamangha. Mas lalong kumabog ang kaniyang puso na tila'y nagwawala. Hindi niya alam kung bakit. Unang pagkakataon niya iyong maramdaman. "Okay ka lang ba?" Nabalik sa katinuan si Amelia nang magsalita ulit ito. Napakurap-kurap siya at tinignan ang kanilang posisyon. Nagulat siya nang makitang magkadikit silang dalawa at nakahawak nga siya sa dibdib ng lalaki habang nakapulupot pala ang braso nito sa bewang niya. Agad siyang nataranta at agad na bumitaw sa lalaki. Mabuti naman ibinitawan lang siya nito. "Okay lang ako." Nautal nga niyang saad dito at halos hindi na nga makatingin sa lalaki. Feeling kasi ni Amelia, nag-init ang kanyang buong muka sa hiya. "Here." Agad na napatingin si Amelia at tinabot nga ng lalaki. Nagulat siya, nabag niya pala yon. Hindi niya namalayang nahulog pala. Agad niyang kinuha yon sa kahihiyan. "Salamat." Ngumiti ang lalaki na mas lalong nagpakawala nga sa puso niya. Mas lalong lumiwanag ang mukhang yun sa harapan niya. "Next time mag-ingat ka. Baka hindi ako makasalo sa'yo, baka hindi ka sasaluhin." Natatawang sad pa nga ng lalaki na naging musika yun sa tenga ni Amelia. "Salamat." Wala sa sariling sagot niya dahil nakatunga nga siya sa lalaki. Ngumiti ulit ang lalaki saka hinawakan niya ang kaliwang kamay niya. Nagulat siya roon ngunit ang mas lalong kinagulat niya ay hinalikan nito ang likod ng kanyang kamay habang nakatingin sa kanyang mata. "Till next time, my dear." Napanganga na nga lamang si Amelia dahil doon. Hindi na nga niya namalayang nakaalis na pala ito. Dahil sa pagkatulala, kung hindi nga lang niya narinig ang sigaw ni Maureen, hindi siya matatauhan. "Ha? Anong ha? Ukag ka ba? Nakanganga ka riyan habang nakatulala girl. In the middle of the hallway. Pinagtitinginan ka na. Kung hindi pa kita nakita na ganyan, ay naku, baka ganyan ka buong araw. Ano ba talagang nangyayari sa'yo ha? Akalain na kitang nababaliw." Mahabang litanya pa nga ni Maureen na tila galit na galit. Hindi niya pinansin ang kaibigan at lumingalinga sa paligid. Baka sakaling makita niyang lalaki. Hindi niya kasi namalayang wala na nga ito. "Anong nalingalinga mo riyan? Sino hinahanap mo?" Tanong pa nga ni Maureen. Tinignan niya ang kaibigan. "May nakita ka bang lalaking maputi at may kulay berdeng mata?" Kumunot ang noon nito. "Wala. At ano, green-eyed man? Girl, nag-hallucinate ka na ba ha? Wala tayo sa ibang bansa. Nasa Pilipinas tayo." "Hindi, nakita ko siya, nakausap ko nga siya." "What?" Hindi niya nalang sinagot ang kaibigan. Saka nagsimulang maglakad palayo. Hindi na niya pinansin ang tawag ng kaibigan dahil kailangan niyang hanapin ang lalaking iyon. At kung bakit, hindi niya alam. Hindi niya ito nakausap ng maayos at hindi niya pa ito nakita sa buong school. Transferi ba ito? Dahil kung oo, ay kailangan niyang hanapin iyon. Hindi man niya naitanong ang pangalan nito, kaya mukhang mahihirapan siya. Iyon nga, ang ginawa ni Amelia, hinanap niya ang lalaki na yon dahil gusto niya itong makita. Ngunit nahirapan siya lalo pat walang estudyanteng ganoon sa university nila. Kaya agad niyang hinanap ito sa internet pero hindi pa rin mahanap.
dumaan na lang ang ilang linggo, ay wala pa rin. Hindi niya maiwasang umiyak dahil doon. Noong una ay hindi alam ni Amelia kung bakit niya nararamdaman iyon. Pero noong sinabi niya ito kay Maureen, ay doon niya nalamang na in love. Love at first sight. Unang pagkakataon niya yon. Akala ni Amelia ay hindi na matutuloy ang kasal niya, ngunit nagulat na lamang siya nang may dumating na puro nakaitim na mga lalaki at sinabihan na kailangan niyang magsukat ng gown at iba pa. Ayaw pa sana niya, ngunit wala siyang choice, lalo pat pinilit siya ng kaniyang ina. At nagulat din si Amelia noong malamang kailangan niyang magstay sa isang kondo kasama ang pamilya niya, lalo pat malapit na raw ang kasal niya. Mabuti na lang ay natawagan niya si Maureen at sinabi ang venue ng kasal. Ayaw niya maikasal pero wala siyang pagpipilian, lalo pat buhay rin ng pamilya niya ang nakasalalay. Baka kapag umatras siya ay malalagot ang mga magulang at kapatid niya. Talagang nasa kaniya nakasalalay ang kinabukasan ng lahat. Hanggang sa natagpuan na lamang ni Amelia ang sarili nakatayo sa harapan ng malaking pintuan ng Katolikong simbahan. Nakasuot siya ng napakaganda at halatang mahal na white dress. Nakamake na siya at ayos na sa kaniya lahat. Pati buhok niya at ang belo. Malakas na kumabog ang puso niya dahil alam niyang maya-maya ay makikita na niya ang lalaking papakasalan niya. Na maya-maya lang ay ikakasal na nga siya ng tuluyan sa lalaking hindi niya kilala. Sobrang kinakabahan siya, lalo pat alam niyang pangit ito at sobrang taba. Since ito naman ang pinagkakautangan ng ama niya, gusto na maiyak ni Amelia dahil dito na magsisimula ang magulo niyang buhay. Pero hindi siya dapat na umatras dahil ang pamilya niya nga ang nakasalalay. At may mga tauhan pang nakabantay sa kanila ngayon mula sa malayuan. Baka kapag umatras siya ay babarilin siya at ang pamilya. Noong dahan-dahang bumukas ang pintuan ay napapikit siya ng madiin. "Tulungan niyo po ako, Lord." Mangiyak-ngiyak pa nga niyang bulong. Habang dahan-dahan siyang naglalakad papasok at sumulubong sa kanya ang inatama niya. Hinawakan niya ang dalawa sa braso ng mahigpit. "Amelia anak, huwag kang kabahan. Hindi naman nakakatakot si Mr. Valdez." Bulong ng mama niya. "Pero natatakot talaga ako, May. Amelia, huwag ka nang umatras. Dahil nasa harapan na ni Mr. Valdez, naghihintay sa'yo. Huwag kang matakot dahil masisigurado kong magiging maayos ang buhay mo sa kanya." Sad pa nga ng kanyang ama. Hindi sumagot si Amelia lalo pat nakikita niyang malapit na nga sila sa may altar. Nanatili ang kanyang tingin sa sahig dahil ayaw nga niyang makita ang mukha ng lalaki. Baka tama ang kanyang hinalat, atras pa siya. Hanggang sa tuluyan nga silang nakarating sa may altar. Mas lalong humigpit ang kapit niya sa mga magulang. Nanatiling nakatingin siya sa harapan at walang balak na tignan ang lalaki. "Mr. Valdez, alagaan niyo po ng mabuti ang anak ko. Tanging prinsesa po namin siya." Gustong umismaid si Amelia, pero hindi niya nagawa. Ayaw niyang mapahiya. "I will, madam." Sad pa nga ni Altrin. Nagulat si Amelia nang marinig ang malalim at pamilyar na boses na yon. Apakapogi ng boses na aakalain mong hindi pangit ang muka, pero palihim niyang kinurot ang braso dahil hindi siya pwedeng magpalinlang dito. Napaigtad si Amelia ng may malambot at magaang kamay na humawak sa kaniyang kamay. Bumilis ang tibok ng kaniyang puso, lalo pat sobrang pamilyar ang pagkakahawak nito. Pero pilit niya pa ring hindi tingnan ng lalaki. Ayaw niya, magkakamatayan man. Inalalayan siya nitong makaakyat sa altar, pero agad niyang binawi ang kamay habang kay Father ang tingin. Wala siyang pakialam kung nagmumukha siyang walang respeto. Wala nang respeto sa kanya ang gawin siyang pambayad sa utang. Nagsimula na ang seremonya at hindi siya nakinig pa sa ibang sinasabi ni Father
dahil ramdam na ramdam niya ang titig na binibigay ng katabi niya. Pero hindi pa rin niya ito nililingon. Hanggang sa magtanong na si Father. "I do." Sagot ni Mr. Valdez na wala man lamang pagdadalawang isip. Noong siya na ang tinanong, napalunok siya at makasagot kaagad. Nanlalamig ang kanyang kamay dahil kapag sasagot siya ng I do, ay simula na ng dilubyo ng buhay niya. "Miss De La Fuente, ayos ka lang ba?" Tanong nga ni Father. Opo." Nauutal na sagot na nga lamang ni Amelia. Tinanong ulit siya ni Father kaya lumulok na nga lamang siya ulit. Pumikit siya at mariin na kinuyom nga ang palad. "I do." Napakagat ng labi si Amelia at naiiyak na. Pilit nga niya itong pinigilan dahil wala na nga yung bisa, lalo pat kasal na sila. "You mean no kiss the bride?" Anunsyo nga ni Father. Naghihiyawan ang mga bisita sa saya at excitement na makita silang mag-kiss. Habang si Amelia naman ay natiling parang tuod na nakatayo doon kaharap nga ng altar. "Wife?" Tawag nga ng katabi sa kanya. Napakagat sa labi ulit si Amelia at napapikit. Huminga siya ng malalim lalo pat natatakot ulit siya. Pero dahan-dahan niyang hinarap itong habang nakapikit pa rin. Narinig niya ang mahina nitong halakhak na sobrang sarap sa tenga. Naramdaman niya tinaas nito ang belo. "You're hard-headed, ha? Ayaw mo talaga akong tignan? Okay." Ipit na napahiyaw si Amelia nang may humila sa baywang niya, dahilan para mapamulat siya ng mata at napahawak sa dibdib ng lalaki. Sakto naman napatingin siya sa mukha ng lalaki. Imbis na mandiri at matakot, ay natuod siya sa kaniyang pwesto. Nanlaki ang kaniyang mata sa gulat at napaawang ang kaniyang labi. Hindi siya makapaniwala. Nagsimulang magwala ang kaniyang puso dahil sa lalaki. "Ikaw?" Hindi alam ni Amelia kung anong sasabihin. Nasa harapan lang naman niya ngayon ang lalaking matagal na nga niyang hinahanap. Ang lalaking nakabangga niya 1 year ago. Ang lalaking gusto nga niyang makita. Ang lalaking na in love siya sa unang tingin pa lang niya. "Bakit ka na-shock?" Hindi siya makasagot sa lalaki at ngumisi. "That's what I thought. My wife?" Hindi na nga siya nakasagot pa dahil agad nitong sinunggapan ng mga labi niya na ikinalaki naman lalo ng mata niya. Naghiyawan ang lahat dahil sa kilig. "Ang swerte mo, Amelia!" Malakas na sigaw pa nga ni Maureen. Ngunit hindi na yun naatupag pa dahil dahan-dahan na siyang nalulunod sa halik ng lalaki hanggang sa pumikit na siya at sinagot ang halik nito. Nakatulala ngayon si Amelia sa table kung saan siya nakaupo sa kanilang venue habang ang kaniyang tingin ay naka-Aldrin Valdez, ang asawa at ang lalaking mahal niya. Hindi pa rin siya makapaniwalang ang lalaking pinakasalan ay ang lalaking matagal na niyang hinanap-hanap. "Hoy!" Nabalik nga sa ulirat si Amelia nang marinig ang sigaw ni Maureen sa gilid niya. Hindi nga niya namalayang nakalapit na pala ito. "Ha? Ano yun?" Ngumisi si Maureen. "Ano ko ngayon nga? Nga sa super hottie mong asawa? Hindi mo sinabing si Doc Aldrin Valdez pala yung mapapangasawa mo. May gosh ka talaga." Napakagat labi na nga lamang si Amelia dahil siya ay hindi rin naman niya alam. Hindi pa rin nga siya makamove on. "Hindi ko nga rin alam eh. Ngayon mo lang siya nakita. Saka Doc? Doktor siya?" "Aba oo naman girl. Hindi lang basta doktor, kundi businessman din, mayaman, sikat." Pairap pa nga na saad ni Maureen. "Hindi ko alam eh." Nilingon niya ulit si Aldrin na nakatayo sa di kalayuan. Kausap nito ang ilang bisita at kaibigan. "Ano na volcano?" "Ay, isang Doc Aldrin Valdez ba naman kasi? Ang swerte mo talaga." "Matagal na." Biglang sadama ni Amelia nang hindi niya namamalayan. "Ha?" Takang tanong ng kaibigan. Nagulat si Amelia nang makirang tumingin si Aldrin sa kanya. Hindi niya tuloy alam ang gagawin. Pero ngumiti ang lalaki. Saka kinindatan siya bago iniwas ang tingin. Agad na namula ang pisngi ni Amelia
sa inakto nito. Feeling niya ay sasabog siya. Teka, ano yung matagal lang sinasabi mo dyan? Matagal mo na siyang mahal? We, nagugulo ang tanong nga ni Maureen. Iniwas na nga lamang ni Amelia ang tingin kay Aldrin nang lumingon ulit ito sa kanya. Tinapo nga ang tingin sa kaibigan na nakatingin nga din sa kanya na puno ng pagtataka. Oo, Maureen, matagal ko na siyang mahal. Walang pagdadalawang isip pa nga niyang sagot. Nanlaki ang mga mata nito pero naguguluhan pa rin sa kanyang sinabi. Anong ibig sabihin? You said it's your first time seeing your husband, as in ngayon lang kasi sabi mo, hindi mo pa siya nakita kahit kailan. Akala mo pa nga, mukha siyang matanda o malaki yung tiyan which turns out the opposite. Kaya paano mo nasabing matagal mo na siyang mahal? Oo nga, ngayon ko lang nakita ang lalaking gusto akong pakasalan dahil hindi siya nagpakita sa isang taon na yun. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko siya nakita noon. Maureen, naalala mo ba nung first year tayo? Sabi ko may hinahanap akong lalaking kulay berde ang mata. Nang ilang buwan, ngunit hindi ko siya mahanap. Sabi mo pa nga wala ka namang nakitang lalaki na kulay berde ang mata sa buong campus. Oo, nasabi mo nga yun. Ano namang meron doon? Imbes nga na sumagot ay ngumiti lang si Amelia. Tuon nanlaki ang mga mata ng kaibigan at tila na gets ang kanyang sinasabi. Wait, don't tell me. Ngumisi si Amelia. Eh di hindi ko sasabihin sa'yo. Mas lalong nanlaki ang mga mata ng kaibigan. So siya yun. Siya yung lalaking nakabangga sa hallway. Nanlaki ang mga mata ni Amelia dahil sa sigaw ng kaibigan. Agad niyang tinakpan ang bibig nito. Bakit ka sumisigaw? Nakakahiya ka. Dahan-dahang nilingon nga ni Amelia si Aldrin at nagulat siya nang nakatingin nga sa kanila na may pagtataka sa mukha. Ninitian niya ito ng pilit at sa kanilingon nga si Maureen na tinanggal ang kamay niya. Sorry, nagulat lang ako. Pero girl, ano namang lasa ng labi ng lalaking matagal mo na palang mahal? Nakangising tanong pa nga ni Maureen. Agad na nagsiakyata ng dugo sa kanyang pisngi at agad itong pumula. Bigla siyang nahiya sa mga tinuran niya. Huwag mo nang tanungin pa. Sus, nahihiya ka lang, inasarapan ka kamo. Pangasar pa nga nito. Huwag ka nga ang ganyan. Tumawa ito na tila inaasar nga siya, kaya mas lalong uminit ang pisngi niya. Pero maya-maya pa ay biglang tumahimik ang kaibigan si Nico siya, kaya sinumaan niya ito ng tingin. Huwag mo na nga akong asarin. Hindi, Amelia. Tignan mo, may lumalandi sa asawa mo. Ginuso ni Maureen kung saan nga ang asawa niya. Nilingon niya ang kinaroroonan ng asawa niya at agad na nandilim ang paningin niya nang makitang may kausap itong napakaganda at sexing babae. Tumatawa ang dalawa na tila may nakakatawa. Ngunit kapansin-pansin ang malanding panghampas ng babae sa dibdib ni Aldrin na parang nilalandi. Siguradong sigurado si Amelia na hindi lang ito kaibigan. Walang pagdadalawang isip na naglakad si Amelia sa dalawa kahit pa hindi sila masyadong close ni Aldrin at ngayon lamang sila nag-usap at nagkita ulit. Go best friend! Huwag mo nga hayaang may maglalandi sa asawa mo! Rinig niyang mahinang sigaw ni Maureen pero hindi na niya ito pinansin. Nang makalapit sa dalawa ay mas lalo siyang nainis nang hindi siya napansin ni Aldrin agad. Tumikhim pa siya bago napatingin ang dalawa sa kanya. Nakita Amelia kung paano agad na napalayo ang babae kay Aldrin habang ang asawa ay manghang nakatingin sa kanya. Mukhang nagsisayahan kayo ah. Pwede ba akong sumali? Nakataas nga ang kilay na tanong ni Amelia. Tumaas ang gilid ng labi ni Aldrin. Of course! Nanlaki ang mga mata ni Amelia. Nanghigitin nga nito ang bewang niya at itinikit niya sa katawan nito. You haven't met my wife? This is my lovely wife, Amelia Valdez. Ngumiti ang babae at nag-hi nga sa kanya. Pero agad itong nagpaalam na may kukunin nga bago nagmamadaling umalis sa harapan nila. Ngunit matalim na sinundan nga niya iyon ng tingin.
I didn't know that my beautiful and hot wife is a jealous and territorial type. Napatuod na nga lamang si Amelia nang marinig ang malalim at nakakapanghinang boses ni Aldrin sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang hininga nito sa kanyang tenga. Hindi ako nagsiselos ha. Nautal pa nga niyang tanggi. Okay lang yun. I like my wife being so territorial to me. It makes my heart race and love you more. Lumakas ang tibok ng puso ni Amelia dahil sa huli nitong sinabi. Hindi niya akalaing mahal siya ng lalaki. Nagwawala ang buong kalamnan niya. Napasinghap siya nang kagatin nito ang likuran ng kaniyang tenga. Mas lalong pinulupot nito ang braso sa kaniyang baywang hanggang sa kaniyang tiyan. Hindi niya kinakaya ang mga ginagawa nito sa kaniya. Kahit ako man, ayaw na nakikitang may kausap na iba. Nakakamatay yata ako. Seryoso nga nitong sambit. Hindi na ako makapaghintay pa na masolo ka. Ilang taon ako naghintay. Sa araw na to I will never let you go, my beautiful wife. Natulala si Amelia. Pagkatapos ng eksenang yun, hindi niya namalayan pa ang mga sumunod na nangyari. Namalayan na nga lamang niya na nasa isang mansyon na nga siya. Ang mansyon ni Aldrin. Dito ako titira? Hindi makapaniwalang saad naman ni Amelia habang nakatingin sa paligid. Yes, this will be our home, our own mansion. We can build family here. Agad na napatingin si Amelia kay Aldrin. Agad ding napalayo nang makitang malapit na nga ito. Pamilya? Yes, family. Nakangising saad pa nga nito. Napatras ulit si Amelia nang makita nga ang kakaibang tingin ng lalaki sa kanya. Kanina pa nga niya ito napapansin pero mas lalong lumala ngayon. Para siyang kakainin nga nito ng buhay, kaya lumakas ang kabog ng dibdib niya. Sa kaba, alam niya ang ibig sabihin ng tingin na yon. Ngumisi tuloy lalo ang lalaki. Bakit ka umatras? Are you afraid of me? Lumunok siya sa kaumiling. Hindi ah. Then stop. Lumapit ka sa akin. Umiling ulit siya. Sabay-sabing hindi. Then, I'll get you myself. Nakangising saad naman ito. Malakas na tumili si Amelia at tumakbo papalayo kay Aldrin. Hinabol naman siya nito. Ang resulta ay paikot-ikot silang dalawa sa malaking living room. Ayaw magpahuli ni Amelia dahil hindi pa siya handa. Hindi pa siya handa sa kung anumang gagawin nila ni Aldrin. Ngunit mabilis ang lalaki at nahuli nito ang kaniyang pulsuhan. Napatili siya nang isinandal siya nito sa pader habang nakawak sa kaniyang ulo bilang proteksyon. Habol ang kanilang hininga habang sobrang lapit sa isa't isa. Nakaiwas ang tingin ni Amelia, sobrang kinakabahan siya sa mga mangyayari. Lumayo ka muna sa akin. Napaigtad pa nga siya nang hawakan nito ang kanyang panga at marahang pinaharap nga ang kanyang ulo pero nakaiwas pa rin ang kanyang tingin. Look at me. Pero hindi nga siya tumingin. Tignan mo ko, halikan kita. Agad na nagsalubong ang kanyang tingin dahil nga sa banta nito. Pero agad din naman niyang pinagsisihan lalo pat para nga siyang hinihigop sa berdeng mata nito. Bakit ba natatakot ka sa akin? Hindi naman ako nangangagat ah. Unless gusto mo. Nakangisi pa ngang saad ng lalaki. Lumayo ka na sa akin. At bakit naman? Matagal ko na tong pinapangarap at nasa harapan na kita. Pipigilan ko pa ba ang sarili ko? I'm craving and dreaming for this for a long time. Hindi ko na palalampasin pa ang mga oras. Hindi na nga nakasagot pa si Amelia. Nang sunggaban nga nito, ang kanyang labi at natuod siya, gaya nga sa altar kanina. Hinapit nga ni Aldrin ang bewang niya at mas lalong idinikit ang kanyang katawan. Kiss me back, wife, please. Sad nito at agad nga ulit siyang hinalikan. Doon na siya natauhan at dahan-dahang nalulunod sa halik na binibigay nito. Hanggang sa hindi na niya namalayang hinahalikan na pala niya ito pabalik. Pumikit ang kaniyang mata at dahan-dahang inangat ang mga braso para ipulupot sa patok nito. Hinila niya pa ito para mas lalong mapalapit silang dalawa.
Ang halikang iyon ay puno ng pagmamahal na hindi niya akalaing nararamdaman niya sa lalaki. Sa sobrang lalim ng kanilang halikan ay hindi na namalayan pa ni Amelia na naibuhat na pala siya ni Aldrin. Nakapulupot ang kaniyang mga binti sa baywang nito habang naglalakad ito papunta sa silid nila. Namalaya na lamang niya na inilapag na siya nito ang kanilang halik. Gulat na gulat pa siya, lalo na't hindi niya inakalang malulunod siya sa halik nito. Mas lalo siyang nagulat nang dumagan ito sa ibabaw niya. Agad siyang napahawak sa matigas nitong dibdib. "You are so beautiful, wife. Hindi ko akalaing nagkaroon ng chance ang nasa ilalim kita ngayon. I love you so much since I laid my eyes on you. Nakakagulat pero matagal na kitang mahal. Pero bawal pa dahil bata ka pa. But now, you are all mine." Gulat na gulat muli si Amelia dahil sa confession nito. Hindi pa rin siya makapaniwalang mahal siya nito at ang lalaki mahal niya mismo ang pinakasalan niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ulit, ay sinunggaban na naman ni Aldrin ang labi niya na agad naman niyang ikinatugon. Ngunit ang halik na yon ay naging sobrang mapusok. May kakaibang init na naramdaman si Amelia na hindi niya kailanman naramdaman. Na kapag hindi ito mawawala, ay mawawalan siya ng buhay. At sa gabi ngang iyon ay hindi na pinigilan pa ni Amelia ang sariling kagustuhan. Pareho silang naghahanap ng lunas sa init na nararamdaman. Kaya sa gabing iyon ay pareho nilang tinanggal ang init sa isa't isa. Sa gabing iyon ay sinuko ni Amelia ang pinakaingat-ingatan niya. Ang buong akala talaga ni Amelia ay magiging magulo ang buhay niya dahil mag-aasawa na siya ng taong hindi niya kilala pero nagkakamali siya. Dahil simula noong maikasal siya, sobrang naging magaan ang takbo ng kaniyang buhay. Hindi rin siya nahirapang pakisamahan si Aldrin dahil lahat ng pangangailangan niya ay binibigay nito kahit hindi naman kailangan. Pati nga pamilya niya ay binibigyan nito ng pangtutustus sa pang-araw-araw. Sa pag-aaral naman ni Amelia ay naging madali sa kanya, lalo pat tinutulungan din siya ni Aldrin sa mga parting nahihirapan siya. At kumalat nga sa buong university na ikinasal na nga si Aldrin pero hindi pinalabas kung sino. Okay rin naman sa kanya iyon dahil pinaintindi ng asawa na kailangan niyang mag-aral ng walang sagabal. Hindi rin nakalain ni Amelia na mahal pala siya ni Aldrin. Pinaintindi rin kasi nito sa kanya kung bakit gusto nito na siya ang kabayaran sa mga utang ng ama. Dahil baka ayaw niya pala kapag liligawan siya nito sa personal. Mas okay raw na siguradong ikakasal silang dalawa. Dumaan nga ang mga araw at buwan ay sobrang ganda ng pagsasama nilang dalawa. Pareho silang nagmamahalan at walang araw na hindi sila nagkakatagpo. Minsan man ay hectic ang schedule nilang dalawa, lalo pat isang doktor at businessman si Aldrin. Pero kahit ganoon ay nabibigyan pa siya nito ng time kahit na pagod ang lalaki. Siya naman ay sinisiguradong makakatulog ito ng tama at hindi magkakasakit. Dahil sa sitwasyon nilang dalawa, ay hindi na tuloy makapaghintay si Amelia na makabuo sila ng sariling pamilya ni Aldrin. Pagkalipas ng 1 taon, ay akala ni Amelia ay magtatagal silang dalawa ni Aldrin. Lalo pat kahit may pinag-aawayan sila, ay mabilis nila itong nasusolusyonan at saka sobrang mahal nila ang isa't isa. Ngunit nagkakamali siya. Akala ni Amelia na hindi muna niya makikilala ang mga magulang ni Aldrin hanggang sa makagraduate siya, pero nagkakamali siya. Lalo na't nalaman ng mga ito na kasal silang dalawa. Kaunti na lang naman din ang hihintayin nila, lalo na't malapit na rin siyang graduate. At noong na-meet niya ang mga magulang ng asawa, ay sobrang saya niya, lalo pat ngumingiti ang mommy ni Aldrin na tila ba'y masaya. Niyakap pa nga siya nito at binati. Kumain din sila na tila tanggap na nga siya ng mga ito.
Pero puro akala lang pala iyon dahil lingid sa kaniyang kaalaman na ayaw pala sa kaniya ng pamilya ng kaniyang asawa. Here, saad nga na ni Aldrin, pabagsak na nila pagngangis ang tseke sa kanyang harapan. Nakatitig siya roon na tila ba, hindi alam kung ano yun. Kahit alam naman niya, hindi niya kasi alam para saan yun. Para saan po to? Nagtatakang tanong nga niya rito sabay tingin sa ginang. Seryoso itong nakatingin sa kanya na hindi niya asahang makikita niya. Iba ang ekspresyon nito noong unang kita nila. Ngayon ay parang kung anong emosyon sa mata nito na tila ayaw sa kanya. 10 milyon! Layuan mo ang anak ko. Mariin nga nitong saad habang nakahalukip-kip. Nanlaki ang kanyang mga mata. Po, hindi niya akalaing maririnig niya yon sa buong buhay niya. Parang sa teleserye lamang niya yon nakikita. Pero kahit ganoon ay hindi niya ito inasahan. Ang buong akala kasi niya noong inimbita siya nitong mag-lunch sa isang mamahaling restaurant ay magbibanding lang sila. Excited pa siya at nag-ayos ng mabuti para hindi magmukhang pulubi kapag kasama ito. Hindi niya inaasahang mag-o-offer ito ng pera para lang layuan niya ang anak nito. Sobrang nasaktan siya. Nawala lahat ng sayang naramdaman niya. Para siyang binagsakan ng napakalamig na tubig. You heard me, young lady? 10 million, stay away from my son. Madiin nga nitong pag-uulit. Napalunok si Amelia at pinakalma ang sarili. Pero ma'am, bakit? Bakit niyo po gustong palayuin ang anak niyo? Masawa ko po ang anak niyo. Umupo ito ng tuwid saka nga tinitigan siya mismo sa mata. You see, I hate people like you. Mga taong naghihirap at humahanap ng paraan para lamang makaahon. In short, gold diggers like you. Ma'am, I don't really like you for my son. It's really annoying. Pretending to like you in front of my son. Hindi kita gusto para sa anak ko kaya layuan mo na siya. Putol pa nga nito sa kanya. Pero ma'am, asawa ko po ang anak niyo. Hindi alam ni Amelia kung ano ang dapat nga niyang maramdaman ngayon. Halo-halo na. Gusto niyang umiyak, pero pinipigilan niya ang sarili para nga siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Yun na nga eh. Asawa ka ng anak ko. Aldrin married you without us knowing. Hindi nga namin alam na may asawa na pala siya. Tapos isa pang kagaya mo. Now accept this and leave my son. Ito naman ang kailangan mo, di ba? Take it. Ako nang bahala sa annulment nyo. Ipapadala ko yun. Mahabang litanya pa nga nito. Naikuyom na Amelia ang kamay na nasa ilalim ng mesa. Saka umiling siya. Hindi po. Hindi ko tatanggapin ang perang yan. Mali po kayo nang akala. Hindi po kayamanan ang habol ko sa anak nyo. Hindi po ako gold digger. Mahal ko po ang asawa ko kaya hindi ko po tatanggapin ang alok nyo. Kahit kailan ay hindi niya hinangad ang pera ni Aldrin. Kahit 1 piso. Ito lang mismo ang nagpupumilit na magbigay. Nakita ni Amelia kung paano bumakas ang galit sa mukha ng ginang. Akala niya ay bubulyawan siya nito, ngunit nagulat siya nang ngumisi ang ginang. Nabalitaan kong may malubhang sakit ngayon ng papa mo. Nakangising sad nga nito. Nanlaki mga mata niya sa gulat, lalo pat wala siyang pinagsabihan nito. Maski ang asawa niya. Teka, paanong? Alam kong kailangan mo ng perang panggamot dito. Kaya kunin mo na ang perang yan at layuan mo ang anak ko. Sad pa nga nito. Hindi siya makasagot dahil sa sobrang gulat. Hindi niya namalayang tumulo na pala ang kanyang luha dahil sa frustration. Dahil kapag hindi mo gagawin yan, baka hindi mo na makita pang buhay ang papa mo. Pagbabanta pa nga nito, na ikinagulat niya. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. At huwag niyong gagalawin ng papa ko. Takot niyang saad. Then leave my son. Malakas nga nitong saad. Tuon na napahagulgol si Amelia. Alam niyang makapangyarihan ang pamilya ni Aldrin. Kaya na nga ng mga to na pumatay ng tao at ayaw niyang mawala ng tatay. Sige po. Wala na nga lamang siyang nagawa kundi pumayag na lamang. Wala siyang pagpipilian. Ngumisi lalo ang ginang saka tumayo. Good choice.
I hope I will not see you on his mansion again tomorrow. Tuluyan nang humagulgol si Amelia noong makaalis ang ginang sa harapan niya. Sobrang sakit ng puso niya at sobrang natatakot siya sa mga posibleng mangyari. Kaya wala siyang nagawa kung hindi gawin iyon. I'm sorry, Habi. Sad pa nga ni Amelia. Sa isip ng tuluyan na nga siyang lumayas sa mansyon nila. Sana itagpuin ulit sila ng tadhana. Lumipas ang 6 na taon. Amelia! Kakapasok pa lang niya sa bahay nila ay narinig na niya agad ang sigaw ng kaibigan niya galing sa labas. Nagtaka siya nang makita itong tumatakbo papalapit sa kanya na tila ba'y may humahabol dito. Humahangos ito nang makarating sa harapan niya. O bakit ka tumatakbo, Maureen? At saka nasan si Asha? Bakit nasa labas pa kayo ng ganitong oras? Sunod-sunod niyang tanong. 6:00 na nga ng gabi, dapat ay nasa loob nga ng bahay ang dalawa. Ayaw ni Amelia na iuwi nga ang mga to ng madilim, lalo pat baka may mangyaring masama sa anak niya. Amelia, si Asha. Hinihingal na saad nga ni Maureen. Sa uri ng pagkakasabi nga nito ay parang may nangyaring masama sa kanyang anak. Agad tumambol ang puso niya sa kaba. Anong nangyari kay Asha? Sabihin mo, Maureen. Sigaw pa nga niya. Nasa ospital siya. Sobrang lala ng lagnat niya. Napamura si Amelia dahil sa nangyari sa anak. Saang ospital? Sabay na tayo. Sad nga nito. Wala nang sinayang na oras si Amelia at mabilis siyang sumakay sa kotse ni Maureen. Hindi siya mapakali sa loob at kung ano-ano nang pumasok sa isipan niya. Kahit na pinapakalma siya ni Maureen, ay hindi siya kumakalma. 5 taon na si Asha at anak niya yon sa kaniyang asawa. Oo, asawa pa rin dahil hindi siya pumirma sa annulment papers na pinadala ng ina ni Aldrin. Kinuha niya iyeng pera at pinagamot ang kaniyang ama. Naging okay naman ito pero namatay na rin dahil sa katandaan. Hindi siya tumira sa kung saan tumira ang pamilya niya dahil alam niyang mahahanap siya ni Aldrin. Nagtayo siya ng sariling bahay pagkatapos niyang graduate kasama si Maureen. Nalaman din kasi niyang buntis siya. Walang nakakaalam nito kung hindi si Maureen lamang. Tumatakbo silang dalawa ni Maureen sa loob ng hospital papunta sa kung nasaan ang anak niya. Agad nila itong nahanap. Anak, naluluhang saad nga ni Amelia at hinawakan ng kamay nito. Walang malay ang anak at halatang nanghihina para dinudurog ang kanyang puso habang nakatingin sa namumutla niyang anak. Gusto niyang kunin kung anuman ang nararamdaman nito. Bakit wala pang umaasikaso sa kanya? Tanong niya dahil napansin nga niya na ang ibang mga pasyente ay nasa kaso ng mga nurse. Ngunit nga si Asha hindi. Sandali, saad ni Maureen sa katumawag nga ng nurse para sikasuhin si Asha. I'm sorry, ma'am, pero sinabi po ni Doc na hindi raw namin gagamutin ng batang yan. Malungkot na saad nga ng nurse. Ano? Bakit hindi? So ano, namimili kayo ng pasyente ganun, hahayaan yung mamatay ang anak ko? Hindi niya mapigilang magalit, lalo pat hindi niya akalain ganun pala ang mga doktor. Kung sino na lang gusto nga nilang gamutin at ang iba ay hahayaan na nga lamang. Sorry po talaga, ma'am. Yun po kasi ang utos sa amin eh. Sinusunod lang po namin. Sagot nga nito. Napamura na nga lamang si Amelia. Sino bang doktor na yan at makakausap ko? Si Doc Aldrin Valdez po. Sagot naman nito. Napatuod si Amelia sa kinatatayuan at hindi nakasagot dahil sa sagot nito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ang pangalang matagal na niyang gustong makita ulit. Amelia, nag-aalalang saad nga ni Maureen. Pumikit ng marin si Amelia at huminga ng malalim. Mukhang ito na nga ang pagkakataong makaharap niya muli, ang asawa, at masabi nito ang katotohanan. Ituro mo sa akin ang office ni Doc Valdez na yan. Kakausapin ko ang asawa ko. Matapang na saad nga ng babae. Tila nagulat ang nurse sa sinabi niya pero wala siyang pakialam. Kailangan niya itong makausap at para na rin mapagamot
ang anak niya. Hindi na kumatok pa si Amelia at padabog na binuksan ang pintuan. Mabuti naman ay hindi iyon lock. Nurse Camille, hindi ba't sinabi kong huwag gamutin ang anak ko? Biglang sabat naman ni Amelia. Napahinto si Aldrin sa pagbabasa ng kung ano at gulat na napatingin sa kanya. Pero agad din itong sumeryoso. What are you doing here? Gamutin mo ang anak ko. Aldrin, wag mo siyang patayin. Galit na sigaw pa nga nito. At bakit ko naman gagawin yon? Napakunot noo si Amelia. Kasi doktor ka, diba? Kaya gamutin mo siya. Shouting at your husband after you left him? You have guts. Seryoso pa nga nitong Saad. Hindi na mapigilan pang maluha ni Amelia, pero hindi niya ito pinansin. Agad siyang naglakad papalapit dito, ngunit nanatiling seryoso ang mukha nito. Mabilis niyang hinigit ang batok ng lalaki at sinunggaban ito ng halik. Nanlaki ang mata ni Aldrin sa gulat. Akala ni Amelia ay ayaw nito, kaya akmang lalayo na siya ay laking gulat niya nang hinigit nito ang baywang niya papalapit at pinalalima ng halik. Mas lalo siyang napaluha dahil hindi niya akalaing mangyayari ulit iyon. Miss na niya ang lalaki. Wife, sad nga ni Aldrin nung maghiwalay sila ng halik. Humihikbi si Amelia. Please gamutin mo ang anak natin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Nagulat ang lalaki. Anak natin? Nalilitong tanong niya. Oo, anak natin si Asha. May anak tayo kaya pakiusap. Gamutin mo siya. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Humahagulgol na saad pa nga nito. Napamura si Aldrin sa nalaman. Agad silang tumakbo papunta sa kung saan ang anak nila. Walang sinayang panooras si Aldrin at agad na ginamot si Asha. Pinalipat din ng lalaki ang anak nila sa private room. At noong masiguradong maayos na nga si Asha, ay hindi niya iniwan ang anak. Kaya ang nangyari ay nasa loob silang dalawa ni Aldrin. Pareho silang nakaupo sa sofa. Wala roon si Maureen kasi umuwi muna dahol may gagawin pa ito. Answer me. Bakit mo ko iniwan? May mali ba akong nagawa? Malungkot na tanong pa nga ni Aldrin sa kanya. Kanina pa nga sila nag-uusap at naghiyakan doon. Hindi rin niya kasi talaga inaasahan na makakausap niya ulit ang asawa. Iniwan kita dahil kailangan. Kapag hindi ko yun ginawa ay baka ano pang mangyari sa pamilya ko. Kumunot ang noon ni Aldrin. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Amelia at nagsimulang sabihin kung ano ang dahilan bakit niya ito iniwan. At iyon ang ginawa ng ina nito. Binantaan siya na nooy wala siyang kalaban-laban. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay sobrang nagalit si Aldrin na gusto nitong umuwi at sugurin ng ina. Pero pinigilan ni Amelia ang asawa, lalo pat hindi iyon ang tamang panahon para roon. Noong nagising si Asha, ay agad na nakilala nito ang ama. Hindi rin naman kasi niya itinago ang itsura ni Aldrin, kaya noong magkatagpo ang mag-ama, ay umiyak si Aldrin dahil hindi nito akalaing may anak pala silang dalawa. Simula nga sa araw na yon, ay tumira ulit sila sa mansyon nilang dalawa ni Aldrin. Hindi man sila gaano ka-close, gaya noon ay dahan-dahan iyon nawala sa mga nagdaang araw, hanggang sa tuluyan siyang napatawad ni Aldrin at mas lalo silang nagmahalan. Dumaan ang mga buwan ay naging masaya ang kanilang pamumuhay, lalo pat alam niyang may laban na siya sa kung sino man ang magtatangkang sirain sila. Dumating ang araw na family reunion ng mga Valdez. Ayaw sana pumunta ni Aldrin dahil hindi naman kailangan, pero pinilit niya ito. Gusto niyang makita ulit ang ina ni Aldrin at ipamukha rito na hindi na siya maaapi pa. Gusto niyang malaman ng lahat ng angkan ng mga Valdez na asawa siya ni Aldrin. Gusto rin ni Aldrin na malaman ng buong mundo na asawa siya nito. At dumating na nga ang araw na iyon. At noong makatapak sila sa harapan ng mansyon,
ay agad na dumapo ang kamera sa kanila. May mga media roon na gusto ni Aldrin. Taas noo lamang si Amelia na naglalakad papunta sa loob ng mansyon. At noong makapasok nga sila sa loob, ay agad na napatingin ang lahat sa direksyon nila. Ngumisi na lamang siya, lalo na't nahagilap niya ang mukha ng ina ni Aldrin. Mahigpit ang kapit ni Amelia sa braso ni Aldrin nang makitang galit na naglakad ang ina niya papalapit sa kanila. Sobrang talimang tingin sa kanya na tila lalamunin siya nito ng buhay. Mahigpit ang kapit ni Amelia sa braso ni Aldrin nang makitang galit na naglakad nga ang ina niya papalapit sa kanila. Sobrang talim ng tingin sa kanya na tila lalamunin nga siya nito ng buhay. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Pabulong nga na sigaw nito kay Aldrin. Gusto nitong sumigaw ng malakas pero halatang pinipigilan dahil sa mga bisita. She's here because she's a family. Isn't this a family party? Sagot pa nga ni Aldrin. Family? Sa tingin mo tinatanggap ko ang babaeng yan sa pamilya natin? Of course not. Kaya paalisin mo yung babae na yan dahil nagdadala lang yan ng kamalasan dito. May pagpipigil pa rin ang boses. Nasaad nga nito. Mom, she's my wife. She's a family. Welcome na welcome siya rito dahil isa siyang Valdez. Sagot ulit ni Aldrin. Your wife, ha? Oo, asawa mo. Maging asawa. Pero hindi naman natin alam na pinakasalan mo na pala. We didn't know that you were married kaya hindi ko tatanggapin ang babae na yan. You could have just married Jasmine. Hindi na mapigilang sigaw nga ng ginang sa galit. Ngunit si Amelia, na natiling kalmado lamang at nakataas pa nga ang noong nakatingin sa ginang. Kinakabahan man siya lalo pat napupunta na nga sa kanilang atensyon ng pamilya ni Aldrin. Pilit niya pa rin kinokontrol ang sarili. Pero hindi pa rin siya nagsalita dahil kukuha siya ng right timing. That's why you bribe her. 10 milyon para layuan ako, right? Oo, at kinuha niya yon. See? She's a gold digger like others lapsol people. Sigaw pa nga nito. Don't you ever say something to her. Suminghal nga ang ina ni Aldrin. Saka tinignan siya. Dinuro siya nito. Ikaw, bakit ka pa nandito? Bakit ka bumalik? Hindi ba't sinabi mong aalis ka? At layuan mo ang anak ko? Naubos na ba ang pera mo kaya ka ganyan? Do you want more money? What a gold digger! Kinuyom na nga lamang ni Amelia ang palad na nasa likod para pigilan ang sarili. Ayaw niyang magsalita ng masama rito, lalo pat nasa harapan sila ng pamilya ni Aldrin. Ayaw niyang magkaroon ng kahit na hindi magandang first impression kaya kinalma na nga lamang niya ang sarili. Ngumiti si Amelia sa ginang dahil ang paray kinawalangan ng hindi nito. I'm sorry po tita. I don't want to fight, let's talk na lang later. Tinignan niya si Aldrin. Let's go, hubby. Ngumiti si Aldrin at tumango. Nilagpasan nilang dalawangin na ni Aldrin. Ngunit ilang hakbang pa lang ay nagawa ni Amelia ng may humila sa buhok dahilan para mapaatras siya at mapahawak doon. How dare you turn your back at me? I am still talking to you. Wala kang respeto. Galit na sigaw nga ng mommy ni Aldrin. Nagsimula na ring magbulong-bulungan ang mga tao sa paligid at gulat nga sa aksyon nito. Mom, let go of her. Sigaw ni Aldrin sa katinanggal ang kamay nito sa buhok niya. Agad siyang tinignan nito. Are you okay? Ngumiti siya sa kahinarapang ina nitong sobrang galit na galit. Aldrin, bakit mo kinakampihan ng babaeng yan? Ako ang mommy mo. Sigaw pa nga nito. Pero asawa ko siya, mom. You hurt my wife. Galit na ring sigaw ni Aldrin. Mrs. Valdez, ganyan ka ba talaga ka-war freak sa mga ganitong okasyon? Na yung tipong sinisira mo na? Sarkastikong sad pa nga niya. Agad nga nitong napatingin sa paligid. Pero agad din itong nakatingin ng masama sa kanya. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi ka dumating, hindi sana mangyayari to. Bakit kasalanan ko pa po? Hindi ba't ikaw ang sumugod? Parang pinapakita mo lang na wala kang manners. Palaba naman na saad ni Amelia. You piece of shit! Sigaw nga nito at galit na sinugod siya. Bago pa man makaharang si Aldrin,
Sa harapan niya para protektahan siya, sinalubong niya ito ng malakas na sampal. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal na yon sa buong bulwagan. Napasinghap ang lahat ng nakakita. Gulat ang ginang na napatingin sa kanya. How dare! Yang sampal na yan ay para sa pagbibigay ng threat sa akin. Na pinapili mo ko kung ang pera ba o buhay ng ama ko. Siyempre pipiliin ko ang ama ko at ang pera dahil kailangan ng operasyon ni Papa. Pero hindi ko sinabing tuluyan akong mawawala sa piling ng asawa ko. Naging matalino lang ako sa pagpili at pag-decide. Dahil sa ginawa mo wala akong pagpipilian. Wala akong choice kundi piliin ang gusto mo. Hindi na mapigilan pa ni Amelia ang galit na nararamdaman. Alam kong mahirap lang kami noon at nangangailangan ng pera. Kaya sinamantala mo yun. Pero kahit kailan, hindi ko hinangad ang pera ni Aldrin. Dahil may trabaho ako. Hindi ako kailanman hihingi sa kanya. Kaya hindi ako gold digger gaya ng iniisip mo. Shh, wife. Bulong naman ni Aldrin para pakalmahin siya. At kung noon ay gusto kong magustuhan mo ko at ninyong lahat, pues ngayon, wala na akong pakialam as long as I am with my husband and our child. Yun ang importante sa akin. Nakita ni Amelia kung paano nagulat ang lahat. Lalo na ang ina ni Aldrin. Oo, may anak kami. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi lang masirang pamilya ko. Kakalabanin ko ang lahat. Kahit pa ikaw na ina ng asawa ko. Mark my word. Palaban na saad nga ni Amelia. Pagkatapos sabihin niyo ni Amelia ay taas noo nga siyang naglakad palabas ng mansyon na yun. Sumunod naman si Aldrin na ramdam niya ang satisfaction na nasabi niya yun. Sa wakas nasagot na nga rin niya ito at sa lahat nga ng ginawa nito. You may now kiss the bride. Sad nga ng pare. Nakangiting humarap si Amelia kay Aldrin. Tinasa niya ito ng kilay nang maitaas nga nito ang belo. Napakagat din naman siya ng labi nang hinapit nito ang bewang niya papalapit sa katawan nito. Parang atat na atat ka. Tumaas nga ang gilid ng labi ni Aldrin. Akala ko ba nasanay ka na? Atat talaga ako palagi when it comes to you. Sana all pinakasalan ulit. Nakakainggit. Natawa si Amelia dahil nga sa sigaw ni Maureen na single pa rin hanggang ngayon. Pangalawang kasal na nga nila ngayon. Nung una hindi niya alam na si Aldrin pala. Pero sa pagkakataong yun alam na nga niya at mahal na mahal nila ang isa't isa. Pagkatapos nga ng kasal nila, nag-honeymoon nga sila sa iba't ibang lugar. At doon nga nabuo nga nila ang kanilang isa pang anak. At wala na nga silang mahihiling pa. Dahil meron na nga silang matatawag na sarili nilang pamilya. Sa buhay hindi lahat madaligaya lang din ang pagmamahal. May mga tao o pagkakataon talaga na paghihiwalayin kayo. Pero kung mahal na mahal niyo ang isa't isa kahit anong pagsubok at paghihiwalayin man kayo, mananatili at mananatili pa rin kayo sa isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Amelia at Aldrin. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Dean Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonaldito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merly Lynn,
Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Andersen, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Eli Evangelista Andersen, Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Andersen, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda,
Irma Valerio Agustina Aniceto, Cecilia Albior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Fernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga nagsawang sumusubaybay. Maraming salamat po.